Nangyari ito maraming taon na ang nakalilipas. Kwento ito ng aming angkan. Karanasan ito ng lolo ng nanay ko. Nangyari ito doon sa kanilang probinsya sa Visayas. Noong mga panahon iyon ay nagbibinata pa lang si Lolo Tunying. At noong mga panahon ding iyon ay laganap ang nangyayaring mga kababalagan sa kanilang bayan na hindi na mabilang sa daliri ang mga napaslang. Sabi ng iba, sigalo at awayan tungkol sa lupa ang siyang itinuturo nilang dahilan. Yung iba naman ay mga tulisan ang pinaghihinala ang may gawa. Pero ang karamihan, lalo na ang pamilya nila Lolo Tunying, ay aswang ang pinaniniwalaan nilang gumagawa noon. Minsan, nang galing sila sa isang handaan, ay ginabi na talaga sila ng pag-uwi. Medyo maliwanag ang buwan noong mga pagkakataon na iyon. Nang papadaan na sila sa may simbahan, ay nagkabiruan sila. Sinasabi kasi ng karamihan sa kanilang lugar na mayroon umanong lumalabas doon. Nakakatakot kasi ang itsura nito. Makapanindig balahibo dahil sa luma na naitayo pa noon pa ng Kastila. Pero maliit lang ito kumpara doon sa simbahan na nasa mismong kabisera. At nang nasa harapan na sila ng simbahan, ay bigla silang nakakita ng isang napakalaking aso na mabilis tumatakbo. Ngunit nang mapadaan ito sa malaking puno, ay nakapagtatakang bigla iyong naglaho. At ang nakita nila ay figura na ng isang tao na mabilis tinungo yung likurang bahagi ng simbahan. Sa takot nila ay nagmamadali na nilang nilisan yung lugar at nagsiuwian na sa kanya-kanyang bahay. Hindi na nila itinuloy pa yung plano magtipon-tipon at mag-inuman doon sa maliit na kubo na kanilang pinagtatambayang magkakaibigan. Kinabukasan nang magkita-kita sila ay kalat na yung balita ukol sa isa na naman nilang kanayon na namatay. Sa pagkakataong iyon ay isang babae ang binawian naman ng buhay matapos itong makunan. Base sa usap-usapan ay uminom daw yung babae ng katas ng halamang pampalaglag. Pero mariin naman iyong itinanggi ng asawa at sinabing maayos naman ang kanilang pagsasama, kung kaya walang dahilan para gawin niyon. Maayos din umano ang pagdadalang tao nito. Malusog naman at ni minsan ay walang idinaing sa kanya. Hindi nga raw niya akalaing mangyayari iyon, kung kaya nabigla siya nang mamalaya na lang na wala ng buhay ang kanyang asawa at nagkalat yung dugo sa kanilang higaan. Marami ang mga naging haka-haka at espekulasyon ng mga tao ukol sa totoong sinabit nung kanayo nilang buntis. Pero si Tunying ay may masamang hinala. May kung anong nag-uudyo at sumasagi sa kanyang isipan na may kinalaman sa nangyari doon sa buntis. Yung nakita nila ng mga kaibigan doon sa may simbahan noong nagdaang gabi. Ngunit katulad ng marami, yung bagay na gumugulo sa kanyang isipan ay isa lang ring haka-haka hanggat hindi niya iyon napapatunayan. Nang sumunod na araw, habang abala sila ng matalik niyang kaibigan na si Ingo sa pagkokobra doon sa lupa ng isa nilang kanayon, ay may napansin si Tunying na kakaiba. Para kasing hindi sa kanila makaharap ng maayos yung kababae
kababaryo nilang nagpapatrabaho. Na kapag kausap nila ito ay hindi makatingin ng diretso, na para bang mayroong itinatago, na tila ba may iniingatan itong lihim. Kaya habang nagtatrabaho sila ay hindi maiwasan ito Nying na mapaisip at balikan yung nangyari nung gabi. Matapos nilang manggaling sa handaan, naisip niyang maaaring ito yung kanilang nakita na nagpalitan nyo at nagmamadali. Ang bahay kasi nito ay nasa gawing likuran ng simbahan. Dahil doon ay nagkaroon ng interes ito Nying na alamin ang katotohanan. Pero kailangan niya pang magmatsyag at maging maingat, pagkat naisip niyang hindi siya dapat mahalata nito, na kanya na itong pinagdududahan. Nang magpahinga sila para magtanghalian ay hindi doon kumain si Tunying. Umuwi siya sa kanila at doon na nanghalian. Nagpaalam siya sa kaibigang si Ingo at sinabing siya ibabalik na lamang. Nung magtanong ito sa kanya kung bakit doon pa siya kakain sa kanila at hindi doon sa inihanda nung nagpapatrabaho, ay nakaramdam siya ng konsensya dahil hindi pa niya masabi sa kaibigan ang kanyang dahilan. Nanalangin na lamang siya na sana ay hindi maawa ang kanyang kaibigan. Matapos niyang makapanangalian sa kanila ay saka siya bumalik sa kanilang trabaho. Pagdating niya ay naabutan niyang nagpapahinga pa si Ingo. Panay ang pagpupuri nito sa nagpapatrabaho sa kanila dahil sa masarap na pagkaing inihain. Nakaramdam ng kaba si Tunying. Tinanong niya sa kaibigan kung ano ba ang ipinaulam nito sa kanila. Sinabi ng kanyang kaibigan na manok at 2 putahe pa ang iniluto, tinola at adobo. At pareho kasing paborito ni Ingo ang mga ulam na iyon, kung kaya nabusog daw siyang talaga. Hindi maiwasan naman ni Tunying na mag-alala para sa kanyang kaibigan. Kinahapunan nang pauwi na sila, habang naglalakad ay nagtanong pang muli si Tunying sa kaibigan kung may napansin ba raw itong kakaiba habang sila ay nagtatrabaho kanina, maging sa pagkaing inihain sa kanila nung kanilang kababaryo. Nagtaka naman si Ingo sa mga itinatanong sa kanya ng kaibigan. Kaya matapos na sagutin at sabihin wala namang kakaiba siyang napansin, ay siya naman ang nagtanong dito. Noong una ay atubili pa magtapat si Tunying sa kanyang kaibigan, pero napilitan din siyang magsabi nang magpumilit ito. Sinabi niya sa kanya na para kasing hindi sa kanila makaharap yung kanilang kanayon, na tila ba mayroon itong iniiwasan at itinatagong lihim na hindi umano makatingin sa kanila ng tuwid kapag nakikipag-usap. Nang sabihin sa kanya ni Ingo na diretso'y na nito ang ibig niyang sabihin, ay ipinagtapat na ni Tunying yung kanyang masamang hinala sa nagpapatrabaho nilang kababaryo. Sinabi nitong hindi ito kaya ang may lahing aswang na siyang dahilan ng mga nangyayari sa kanilang patayan. Napalingon kaagad si Ingo sa kanya at napatitig. Natamimi ito at biglang nag-isip. Kaya nagpaliwanag pa si Tunying sa kanya. Sinabi nito yung kanyang mga dahilan kung bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon tungkol sa kanilang kanayon. Pero hindi kumbinsido si Ingo sa kanyang mga paliwanag. Nang sumunod na araw ay nagtrabaho silang muli doon. Patuloy na naging mapagmatsyag si Tunying. Malakas kasi talaga yung hinala niya na may kinalaman ang kanilang kababaryo
na si Mang Lucas sa masaklap na sinapit ng kanilang mga kanayon. Kaya halos hindi maituon ni Tunying yung kanyang atensyon sa kanyang pagtatrabaho. Hanggang sa lumapit ito at tinanong kung mayroon bang bumabagabag sa kanya. Nagulat pa si Tunying sa ginawang pagkumpronta nito sa kanya. Na ang tangi na lamang niyang nasabi ay paano daw nalaman ito. Sumagot naman si Mang Lucas at sinabing halata kasi sa kanyang mga ikinikilos. Napalunok ng laway si Tunying at halos hindi makapaniwala na gagawin iyon ni Mang Lucas. Hindi niya talaga inaasahan iyon. Mabilis namang nakaisip ng maidadahilan si Tunying at kanyang sinabi na may problema silang pinansyal. Pero noong mga panahong iyon ay mayroon naman talaga, dahil nakaprenda ang alaga nilang kalabaw sa isa din nilang kanayon. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi naman iyon ang siyang bumabagabag sa kanya, kundi ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Mang Lucas at ng pamilya nito. Nang marinig naman iyon ni Mang Lucas, ay mabilis nitong sinabi na kanya siyang paluluwalan ng pera para hindi na siya masyado pa mag-alala at mag-isip. Inialok nito ang kanyang tulong na walang hinihintay na kapalit. Sabi pa nito ay ibalik na lamang nila Tunying kapag nakaluwag na sila, kung kailan sila magkakapera. Tumanggi si Tunying pero hindi na pumayag pa si Mang Lucas at pumasok ito sa kanilang bahay. Paglabas ay may dala na itong pera na siyang ipapahirap kay Tunying. Sa puntong iyon ay parang nakaramdam ng matinding hiya sa sarili si Tunying. Kaya ayaw niya talagang tanggapin sana ang inaalok nitong halaga bilang tulong, dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob dito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Natapos na rin sila sa pagkukobra kanila Mang Lucas at kumpleto niyang natanggap ang kanyang sahod. Pero naisip niyang ibalik lahat ng ibinayad sa kanyang upa sa pagtatrabaho niya doon para mabawasan na kaagad yung halagang ipinautang nito sa kanya. Tumanggi pa nga si Mang Lucas at sinabi hindi niya kailangang gawin iyon, dahil tulad nga raw ng kanyang sinabi dito na kanya na lamang ibalik iyon kung kailan sila makakaluwag. Pero ipinilit iyon ni Tunying. Sa loob-loob pa niya, hindi siya makukuha nito sa ganong estilo, na para bang mas lalo pang tumibay yung kanyang paniniwala na may inililihim nga ito. Nasabi pa niya sa kanyang sarili ay gusto lamang nitong itago yung tunay na pagkatao sa pamamagitan ng pagbabalat kayo at pagbabait-baitan. Kinagabihan, napagkasunduan ni Tunying at Ingo na yayain ang isa pa nilang kaibigan na si Kanor upang mag-inuman. Napasarap sila at nakarami. Ginabi na sila. Pero kahit wala na silang iniinom, ay nagpasya silang magpahinga pa ng ilang sandali doon sa kubo na kanilang tinatambayan. Nang may maramdaman silang umaali-aligid sa may labas, kung kaya agad na napadungaw sa bintana si Kanor at malakas ang loob na tinanong kung sinong naroon. At nang wala silang marinig na anumang sagot, ay naglabas pa ito ng kanyang balisong. Kanya iyong binuksan at naghamon. Sinaway naman ito nila Tunying at sinabing baka aso lang ang naramdaman nilang iyon, at kanila pa itong tinawanan. Sabay sinabihan na baka sumagot ang aso sa kanya at magtatakbo siya sa takot.
Nangiti lang naman si Kanor at itiniklop na niyang muli yung kanyang palisong. Nang patayo na sila para umuwi, ay bigla na lamang umuga yung kubo na para bang may bumangga doon na kung anong napakalakas na puwersa. Kung kaya, muli silang napaupong tatlo sa sahig at napamura pa dahil sa pagkagulat. Nang bigla na lamang tumampat sa harapan ng kubong walang pinto ang isang aswang. Humihingal ito at naglalaway na nakayubong bagya at nakatiba pa ang mga kamay. Nataranta silang tatlo at nagmamadaling tumayo. Sa isang iglap ay nakita nila Tunying na nasa labas na si Kanor na mabilis nang tumatakbong palayo matapos na tumalon sa may bintana. Kung kaya, mabilis na rin silang sumunod ni Ingo. Halos magkandara pa sila, makalayo lamang doon. Nang mapasulyap nga sila kay Kanor, ay nakita na nila itong mabilis nang tumatakbong palayo mula doon sa kubo matapos niyang tumalon sa bintana noon. Kaya mabilis na rin silang kumilos at sumunod ni Ingo. Una nilang narating ay ang bahay nila Kanor, magkat iyon ang pinakamalapit doon. Hindi pa sila halos makapaniwalang magkakaibigan sa kanilang naranasan. Bagaman laganap na kasi yung mga kwento tungkol sa aswang doon sa kanilang bayan, ay iyon pa lang ang unang pagkakataon na nakakita sila ng malapitan na talagang ilang di pa lamang ang layo nito mula sa kanila. Naisipan nila ni Ingo na doon na lang muna magpalipas ng gabi kanila Kanor, at pumayag naman ito nang sila ay magpaalam. Habang nakahiga sila at hindi pa dinadalaw ng antok, ay minsan pa nilang pinag-usapan yung nangyari sa kanila. Katakot-takot na kantsaw ang inabot ni Kanor sa kanyang mga kaibigan na Tunying at Ingo. Bigla kasing nawala ang tapang nito at agad nananakbo. Si Lolo Tunying naman noong mga oras na iyon ay iba ang naging pakahulugan sa biglaang pagsulpot na iyon ng aswang. Naisip niyang baka nagalit si Mang Lucas sa kanya nang ibalik niyang lahat ang kanyang sahod para mabayaran kaagad yung nahiram niyang pera. Naisip rin ni Tunying na baka nahalata na siya nito. Lumipas ang ilang araw habang si Tunying ay nasa kanilang bahay at nagpapakain ng kanilang mga alagang hayop, ay biglang dumating si Kanor. Nakiusap ito sa kanya na kung maaari ba raw na siya ay samahan nila sa gagawing panliligaw. Pumayag naman si Tunying at kanila ding inaya si Ingo. Nang patakip silim na ay nagkita-kita sila doon sa kanilang napagkasundoang tagpuan at magkakasabay na pumunta sa bahay ng nililigawan ni Kanor. Pagdating nila doon ay naging malinaw kanila Tunying kung bakit nagpasama sa kanila ang kanilang kaibigang si Kanor. Pagkat bukod pala kay Kanor ay may iba pang manliligaw ang kanyang nililigawan. Ang dami pala niyang karibal at may mga kasama ring barkada ang mga ito. Habang naroon si Kanor sa loob, ay matyaga namang naghintay sila Tunying sa labas. Mahigit 1 oras din silang naghintay doon hanggang sa makita na nila si Kanor na lumalabas na ng bahay at magkakasama din silang umuwi. Habang nasa daan ay panay pa ang pagkukwento ni Kanor tungkol sa ginawa niyang panliligaw. May pagmamalaki pa nitong sinabi na malaki ang kanyang tsansa sa nililigawan kumpara sa kanyang mga karibal. Kaya masayang masaya ito. Nang biglang naudlot yung masaya nilang kwentuhan, nang may namataan silang mabilis na tumatakbo patungo na naman doon
sa likurang bahagi ng simbahan. Napabulala si Tunying at nabanggit pa ang pangalan ni Mang Lucas. Kaya napatingin sa kanya kapwa sila Ingo at Kanor, na si Ingo nga ay hindi na nakapagpigil pa at tinanong ang kaibigan kung paano naman ito nasiguro. Hindi kagad nakasagot si Tunying. Hindi ito nakaimik. Nang si Kanor naman ang magtanong kung paano niyang nasabi na si Mang Lucas iyon, ay tanging salitang basta lamang ang kanilang narinig na itinugon nito. Dahil doon ay pinaalalahanan siya ng kanyang mga kaibigan na mag-ingat sa kanyang mga binibitawang salita, na huwag umanong basta-basta na lamang magbibintang at baka kanya iyong ikapahamak. Hindi na nagsalita pa si Tunying, pero sa kanyang sarili ay tila ba hindi na magbabago pa ang kanyang isipan tungkol kay Mang Lucas. Pagkat malakas talaga ang kanyang kutob at buong kanyang paniniwala na ito yung aswang na gumagambala sa kanilang lugar. At para matapos na yung kanilang mga pagtatalo tungkol sa kung sino pa talaga yung aswang, ay biglang nagsalita si Kanor na kung payag daw sila ay magbantay at magmatsyag nung gabi din iyon dun sa may simbahan, para kanila na umanong makapatunayan at malaman na rin kung sino nga ba talaga ang aswang sa kanilang baryo. Dagdag pa nito, malaking tulong umano ang gagawin nila para sa lahat nilang mga kanayon. Pero natawa si Ingo at may halong pang-iinsulto na sinabing paano nila gagawin iyon, at ang lakas daw ng loob na magyaya ni Kanor. Gayong una naman daw itong tumatakbo kapag naandyan na sa kanilang harapan ng aswang. Pero seryosong sinagot ni Kanor si Ingo na hindi na umano mauulit pa yung nangyari nung nakaraan. Naunahan lamang daw ito ng sindak, kung kaya napatakbo siya. Sabay labas na naman ng kanyang balisong. Hindi na rin umimik pa si Ingo at sinabing payag umano siya at nakahanda na. Kanilang tinanong si Tunying kung pumapayag ba ito sa naisip na iyon ni Kanor. Tumango lamang ito at sumenyas na lumakad na sila papunta doon sa may simbahan. Nakakatakot talaga ang itsura noon, na masasabi mo talaga na para bang hindi iyan pinamamahayan ng kabanalan, kundi kasamaan at kadiliman ang siyang lumulubog doon sa lugar. Idagdag pa yung nakakatakot din na kapaligiran nito at yung malamig na simoy ng hangin na nanunuot sa kanilang mga kalamnan, na habang palapit na sila ng palapit sa simbahan ay parang ayaw ng iyakbang pa ni Tunying yung kanyang mga paa. Parang gusto na niyang umatras. At sa palagay niya ay ganun din naman ang nararamdaman ng kanyang mga kaibigan. Pero dahil sa nagkahiyaan na, ay wala na silang magawang pare-pareho. Napasubo na sila. Pumili sila ng isang angkop na lugar kung saan sila maaaring maghintay at magbantay sa tabi ng nasabing simbahan. Mga ilang minuto din ang lumipas nang biglang nakakita sila ng lumabas mula roon. Ang akala pa nga nila noong una ay yung sakristan ang lumabas. Pero nang mapatapat ito sa ilaw, ay nakilala nila kung sino yon. Yung pari pala na siyang nakadestino sa parokya. Tatayo na sana si Kanor upang bumati at magbigay galang sa pari, ngunit pinigilan siya nila Tunying at Ingo dahil naisip nilang sigurado magtataka iyon kung bakit sila naroroon, at baka mapag-isipan pa sila ng hindi maganda. Nakita nilang umalis yung pare, kung kaya nanatili pa sila doon, pagkat ang inaasahan talaga nilang makita ay si Mang Lucas.
Pero mahigit isang oras na ay hindi pa rin nila nakikita kahit ng anino man lamang nito. Kaya nasabi ng dalawa kay Tunying na maaaring nagkakamali nga siya ng hinala tungkol kay Mang Lucas. Pero mapilit si Tunying at sinabing maghintay pa sila. Tutal naman daw ay naroon naman na sila. Isang oras pa mahigit ang muling lumipas nang bigla nilang makitang muli yung malaking aso. At nagtuloy-tuloy ito sa likurang bahagi ng simbahan. At nakita nilang pumasok yun doon na animoy may isip na alam kung paano buksan yung pinto. Lalo sila nagka-interes na maghintay pa doon. Nung mga sandaling iyon ay tila nawala na yung kanilang atensyon kay Mang Lucas. Iba na rin ang kutob ni Tunying. Hanggang sa abutan na sila doon ng umaga. Paalas 4 na ay hindi pa nila nakitang lumabas yung aso. At hindi rin nila nakitang bumalik ang pare. Naisip naman nila na maaring doon na natulog sa kanyang pinuntahan yung pare, pero yung mga katanungan sa kanilang isipan ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Nang makita nilang lumabas yung pare pasado alas 5, kaya naman nagkaroon na sila ng isipan na hindi kaya yung malaking aso at yung pare ay iisa. Nangilabot silang tatlo tungkol sa kaisipan na iyon. Umuwi silang tatlo na hindi naliliwanagan, sa halip ay lalo pang dumami ang mga tanong sa kanilang mga isipan. Matapos nilang makauwi ng mga bandang tanghali ay pumutok na ang balita ukol sa isang bata na kanilang kanayo na naman ang nawawala. Hindi maipaliwanag ng mga magulang nito kung paano nangyari iyon. Pagkat nakita pa nilang mahimbing pa umano yung natutulog sa kuna nito. Kinahapunan na magkita-kita muli sila Tunying, Ingo at Kanor ay kanilang napag-usapan ang tungkol doon. Kung kaya nagkasundo silang muli na magmatiyag doon sa may simbahan. Pero mag-inuman daw muna sila para may lakas sila ng loob na gawin yung pagbabantay. At yun nga ang kanilang ginawa. Nung patilim na ay nag-inuman silang tatlo doon sa kubo. At nang maubos ang iniinom ay nagpunta na sila doon sa simbahan. Nang naroon na sila ay matyaga silang nagbantay. Ilang oras na ang lumilipas ay wala silang nakitang lumabas mula roon. Lumalalim na ang gabi, pero wala talaga. Kaya napagpasya nilang umalis na at sa ibang pagkakataon na lamang iyon ituloy. Pero laking gulat nila nang paglingon nila sa kanilang likuran ay naroon na yung aswang na naglalaway. Sa pagkakataong iyon ay nasaan yun ng aso yung mukha nito na may mahabang nguso at nakalabas pa yung mahabang mga ngipin. Pero ang katawan nito ay nasaan yung tao pa rin na walang anumang suot at napakamabalahibo. Kinuha ni Kanor yung kanyang balisong at binuksan. Akala nila Tunying ay lalabanan nito at susugurin yung aswang. Pero kabaliktaran ng kanilang inaasahan ang ginawa nito. Tulad dati ay muli itong nanakbo. Kaya duwampot na lamang sila Tunying ng bato at ipinukol iyon sa aswang. Nakaramdam sila Tunying at Ingo ng panghihinayang kung bakit hindi sila nagdala ng itak. Naririnig nila yung malakas na tunog na akala mo ay tambol sa lakas sa tuwing kanilang matatamaan sa katawan yung aswang. Pero parang napakatigas ng katawan nito.
At tila ba hindi nito iniindaman lamang ngayon at galit na inaangilan pa sila na nang makabuelo ay nakita nilang sila na ang susugurin. Kaya mabilis na rin silang tumakbo habang nagsisigaw. Pero sinundan sila nito. Humingi sila ng tulong. Nang mapalingon si Tunying ay nakita niyang mga 3 tipa na lamang ang layo nito sa kanila at kanyang natitiyak na maabutan na sila nito. Nang bigla silang makarinig ng isang malakas na paggagupit at may pumailan lang na isang malakas na tinig. Narinig nila ang malakas na pag-atungan ng aswang na nasaktan. Paglingon nila ay nakita nila si Mang Lucas na may hawak na latigo at paulit-ulit na hinampas yung aswang na wala namang nagawa pa kundi ang sanggain na lamang iyon ng kanyang mga kamay na itinabo na lamang niya ang kanyang mga braso sa muka at ulo. Rinig na rinig nila yung lakas ng hagupit na sabi pa ni Tunying ay parang nakakangilo. Hanggang sa umalis na yung aswang at mabilis nang tumakas. Nakita nilang sinundan pa iyon ni Mang Lucas at tinapol. Sumunod din silang magkaibigan. Naabutan nilang nagsasalita si Mang Lucas habang nasa harap ng simbahan at sinabing tama umano ang kanyang hinala na yung pari ngang aswang na gumagambala sa kanilang baryo na nagpapanggap lamang na banal pero kampo naman umano ng kadiliman at kasamaan. Bigla namang lumakas ang loob ng magkaibigan. Kakaiba yung kanilang naramdaman. Bigla silang tumapang at sinigawan yung pari na lumabas sa simbahan at kanila itong hinamon. Harapin daw sila at sinabihan pa nila itong duwag. Nangiti naman si Mang Lucas sa dalawa at sinabing hindi duwag ang aswang. Hinabol nga raw silang dalawa nito kanina kahit na nag-iisa lamang ito. Biglang natahimik yung dalawa at nagkatinginan na lamang. Sinabi ni Mang Lucas na nagawa na niya ang dapat gawin kung kaya uuwi na siya. Biglang napakapit yung dalawa sa braso ni Mang Lucas at sinabi kanila na raw itong sasamahan at doon na sila nakitulog sa bahay nito. Kinaumagahan habang nag-aagahan ay doon nila nalaman na angkan pala sila Mang Lucas ng babaylan. Mula pa sa kanyang mga ninuno ay pawang mga manggagamot na sila mula pa ng pasimula na mga lihitimo at katutubo ng isla ng Panay. Pagkatapos nilang mag-almusal ay kanilang pinuntahan ang simbahan. Medyo nagulat pa si Mang Lucas nang hindi na niya abutan doon ang pare. Nakaalis ito at nakatakas. Nagawa nitong maputol ang inilagay niyang orasyon na magkukulong sana sa aswang hanggang sa mamatay na ito doon. Kung kaya, nasabi ni Mang Lucas na may mataas din palang nalalaman yung pare. Simula noon ay naging kaibigan na nila Tunying si Mang Lucas at nang huli pa nga ay tinuruan din sila nito ng kanyang mga nalalaman pagkat walang magmamana ng kanyang abilidad pagkat ayaw naman ng kaisa-isa nitong anak na babae. Hindi na rin nila ikinuwento pa na minsan nang napaghinalaan ni Tunying si Mang Lucas na siya ang aswang. Sabi ni Lolo Tunying Sir Pipi, minsan ay nagkakamali talaga ang tao sa ginagawa nitong paghuhusga at desisyon. At minsan din, ang nakikita nating mabuti ay siya pala talagang masama na nagbabalat kayo lamang ang mga ito. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay minsan pang
sa mga tunay na pangyayari. Kakatungtong pa lang niya noon ng 20 anyos nang mangyari ang nakakakilabot niyang karanasang ito. Galing siya noon sa pamamana ng isda doon sa malaking ilog sa bayan nila. Ito kasi ang isa sa paraan na ginagawa niya para makatulong sa kanilang mag-anak. Bata pa lang kasi sila ng kanyang mga kapatid nang iwan sila ng kanilang ama, kung kaya maaga silang natutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Tulad ng nakagawian niya ay dumaan siya sa talipapa para ibenta yung iba. Marami kasi siyang nahuli noon, habang yung iba naman ay papang-ulam nila. May suki ng binibentahan si Romy ng kanyang mga nauhuling isda, at mabait si Aling Iska. Tulad ng inaasahan ay naging mabilis yung transaksyon nila. Sinabi ni Romy ang presyo ng isda niya, at nang tumawad si Aling Iska ay kanya na itong pinagbigyan. Konting usap lang, tapos na. Nagpasalamat siya dito at nagpaalam. Umalis na rin kaagad si Romy. Nang di pa siya nakapalayo mula doon sa talipapa, ay may napansin siyang isang babae. At tila may ibinibenta din ito. Napatingin pa nga si Romy sa talipapa na kanya iyong nilingon, dahil medyo nagtaka siya kung bakit naroon ang babae at hindi doon pumwesto sa may talipapa, na para bang umiiwas ito sa karamihan na mga nagtitinda doon. Kaya napaisip si Romy at nagka-interes sa kung ano kaya yung ibinibenta ng babae. Nakita niyang may 2 balde ito sa kanyang harapan. Nang mga ilang hakbang na lang siya mula sa babae, ay ikinumpas nito ang kanyang kamay at kanyang inalok si Romy. Bili na raw siya ng paninda nitong karne. At kahit nalaman na niya kung ano ang paninda ng babae, ay lumapit pa rin siya at sinilip yung laman ng 2 timba. At nakita nga niya ang maraming balot ng mga tinadtad na karne, at tila sariwa pa iyon dahil sa mga dugong naroon. Biglang nagka-interes si Romy na bumili. Matagal-tagal na rin kasi siyang hindi nakakakain ng karne. Tinanong niya ang babae kung magkano ang per kilo. Sumagot ito at sinabing wala siyang timbangan, kung kaya per balot na lang ang benta niya. Dumampot si Romy ng 1 balot at tatango-tango sa sinabi ng babae, pero sinusubukan niyang tantyahin kung gaano kabigat ang laman ng 1 balot. Muli niyang tinanong ang babae kung magkano naman ang benta niya per balot. Sinabi ng babae na 85 lang ang bawat isa. Biglang napatingin si Romy sa babae at para bang inaalam niya kung totoo ba o hindi ang sinasabi nito. Baka kasi nagbibiro lang. At parang may napansin siyang kakaiba sa paraan ng pagsasalita nito. Hindi niya masabi ng mga oras na yon, pero alam niya talagang may kakaiba sa babae. Para kasing hindi normal. Parang mayroong hindi tama kumpara sa mga taong lagi niyang nakakausap. Napaisip din siya pagka
Mura kasi ng halos kalahati ang presyo ng babae. Noong mga panahong iyon kasi ay 150 na ang bawat kilo. At sa tansya ni Romy ay higit sa 1 kilo ang laman ng bawat balot. Kaya mas ginanahan pa si Romy nang marinig ang murang presyo na iyon. Sinabi niya sa babae na kukuha siya ng 2 balot. Naisip niya kasing samantalahin na yung pagkakataon. Tutal ay marami pa naman siyang may uuwing pera sa kanila at may bibigay sa ina. Tinulungan pa nga niya yung babae sa pagpili. Tamang-tama naman dahil halos sabay silang nakapili ng gusto ni Romy. Siya sa isang balde habang yung babae naman ay sa kabila. Pagkabot sa kanya ng babae ng kanyang binili ay agad na niya iyong binayaran at umalis na. Sa daan ay masayang-masaya si Romy. Pasipol-sipol pa nga raw siya dahil sa saya. Pagkat sa wakas ay makakakain na muli siya ng karne. At alam din niyang matutuwa ang kanyang mga kapatid at ina. At nang dumating nga siya ng bahay nila ay natuwa sila sa dalang pasalubong ni Romy. Ganado silang kumilos at naganda para mailuto na yung 2 balot na karne binili ni Romy. Pero hinuhugasan pa lang nila ang mga ito ay may napansin na kaagad sila nang maghiwa-hiwalay na ang mga karne. May mga hiblayo ng buhok. Kaya pinutuban na ng hindi maganda ang nanay nila. Hanggang sa tuluyan ng nagkatotoo ang masamang hinala nito. Na iyon ay hindi karni ng baboy, pagkos karni ng tao. Pagkat may nakita din silang kuko na tila pinutol ang pinakadulo ng daliri at di sinasadyang na isama yun doon. Biglang nawala ang saya sa kanilang mga mukha hanggang sa dumating ang kumari ng nanay nila at tila ba sabik na sabik itong ibalita sa kanila ang nasagap nito. Sabi ng kumari ng kanilang ina, may aswang na gumagala sa kabilang bayan. Nakapambiktima na umano ito ng 3 katao. Buti na nga lang at nahuli na umano malapit doon sa may talipapa na ibinibenta ang ilang parte ng katawan ng kanyang mga nabiktima at pinagkakakitaan pa. Biglang nanlaki ang mga mata ni Romy nang kanyang marinig yon. Laking panghihinayang niya sa pera pero laking pasalamat na rin siya na hindi nila nakain ang mga karning yon, na hindi pala karni ng baboy. Ang kwentong sunod niyong mapapakinggan ay mula naman kay Madel. Kwento niya, nakaranas din siya ng hindi pangkaraniwang pangyayari sa kanyang buhay. Isang pangyayaring hindi niya makakalimutan na nakapagdulot talaga sa kanya ng matinding takot. Pauwi sila noon ng kanyang kapatid mula sa paaralan nang salubungin sila sa daan ng kanyang pinsan. At kahit tumihingal pa ito dahil sa pagmamadali, ay ibinalita kaagad nito sa kanila yung masamang nangyari. Namatay na raw
yung nanay nito at bababa siya para sabihan ang ilan pa nilang mga kaanak na naninirahan malapit sa kalsada. Sinabi din ito sa kanila na maaari na silang dumiretso sa bahay nila dahil naroon na raw ang mga magulang nila Madel. Kaya iyon nga ang kanilang ginawa na magkapatid, na sa halip na dumiretso ng kanilang bahay ay dumaan na muna sila sa bahay ng kanilang kaanak na namatay. Palapit pa lang sila sa bahay ng kamag-anak ay tila may naramdaman na silang kakaiba. Maraming mga ibon ang nagliliparan sa himpapawid at tila babagsak ang isang napakalakas na ulan dahil na rin sa itsura ng kalangitan. Kakaiba rin ang ampas at simoy ng hangin na para talagang nagbabadya na may magaganap na hindi maganda. At kung bakit bigla na lang natumba ang isang puno ng saging na nasa tabi ng daan at tila humarang talaga iyon sa kanilang daraanan. Kaya napasigaw silang magkapatid dahil doon. Pero nagpatuloy pa rin sila at ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ng kanilang kamag-anak. May pangilan-ngilan ng mga tao doon at mababakas mo kaagad ang hindi magandang aura ng paligid. Kita mo rin ang lungkot sa mukha ng mga taong naroon. Nang makita nila ang kanilang mga magulang, ay agad silang lumapit at nagmano silang dalawa. Napasulyap sila sa kanilang tiyahin na noon ay nakaratay pa sa banig, habang inaasikaso pa ng mga tao ang kabaong na paglalagyan nito. Sila-sila lang kasi ang gumagawa ng ataol doon sa kanilang lugar tuwing may namamatay. Nang bigla na lang napansin ni Madel na napapihit ng ulo ang kanyang kapatid at tinakpan pa nito ang kanyang muka ng dalawang kamay. Kaya nagtaka siya sa ikinilos na iyon ng nakababata niyang kapatid. Tinanong niya ito kung bakit, pero iiling-iling lang ito. Naisip niyang marahil ay hindi ito sanay na makakita ng isang taong patay. Pero nagtaka siya kung bakit bigla pa itong lumabas at tumakbong palayo. Naupo ito sa bayuan ng palay na nasa harapan ng bahay at tinakpang muli ang kanyang mukha. Minabuti naman ni Madel na lapitan ng kapatid upang panatagin. Tinanong niyang muli ito kung ano ang kanyang problema at bakit siya nagkakaganon. Pero hindi pa rin ito sumagot at umiling lang uli na kahit tingnan siya ay hindi. Kaya nakaramdam si Madel ng kaunting pagkainis sa nakababatang kapatid. Nawakan niya ito sa damit at pinilit na magsabi kung ano ang talagang nangyayari sa kanya. Ano bang meron doon at bakit parang natakot ka? Tanong niyang muli dito na may pamwestra-mestra pa siya ng isa niyang kamay at itinuro ang bahay ng kanilang kaanak. Ngunit maging siya ay nagulat nang makita niyang mayroong mga nilalang sa silong ng bahay na iyon. At isa ang nasisiguro niya, hindi sila mga tao. Mga maliliit lang sila na may mga malalaki at matutulis na tenga. Mahaba ang kanilang mga tila na ipinipilit nilang ipasok sa mga siwang ng sahig na kawayan. Malalaki din ang kanilang
mapupulang mga mata. At may kalakihan din ang kanilang mga bibig na napapalibutan ng maliliit pero matutulis na masinsin na mga ngipin. Panandaliang natulala si Madel dahil sa kanyang nakita at hindi nakapagsalita hanggang sa marinig niya ang kanyang kapatid, at doon pa lang siya tila na imasmasan. Tinanong siya nito kung kanya rin ba iyong nakikita, na mabilis namang sumagot si Madel at sinabing oo. At nang hindi na niya makayanan pa, ay napatakip din talaga siya ng kanyang mukha, na nang kanyang alisin at tinang muli ang silong ng bahay, ay nawala na ang mga ito doon. Kaya siya naman ang napatanong sa kapatid kung saan na sila nagpunta. Sinuway siya nito at sinabihang huwag maingay, pagkat naroon pa rin daw ang mga tiyanak na iyon sa silong, at sinisikap pa ring tikman yung katawan ng namatay nilang kaanak. Na nagtaka si Madel kung bakit nakikita pa rin iyon ng kanyang kapatid habang siya naman ay hindi na. Sinabi ng kapatid niya na kung gusto pa niyang makita ang mga ito, ay humawak siyang muli sa kanyang damit, at naganda si Madel para hawakan niya muli ang damit ng kapatid, pero bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang ina at kinawayan siya nito. Pinapalapit siya nito pagka mayroon daw itong iuutos. Kaya mabilis na lumapit si Madel sa kanilang ina at hindi na itinuloy pa ang balak na makitang muli ang mga tiyanak. Noon nalaman ni Madel na bukas pala ang espiritual na mata ng kanyang kapatid. Kaya nalaman niya kung gaano pala kahirap na magtaglay ng lihim na mata, dahil nakita niya iyon sa nakababata niyang kapatid. Buti na nga lang nung huli ay nasanay na rin ito at naging isang mabuti at mahusay pang manggagamot sa kanilang lugar. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay personal ko pong karanasan. Nangyari po ito ilang taon na rin ang nakalipas. Sa totoo lang po ay hindi ako mapaniwalain sa mga kwentong maligno at aswang. Basta tungkol po sa mga kababalagan, hindi ko po pinaniniwalaan. Para po kasi sa akin noon, ang lahat po ng ito ay bunga lamang po ng mga malilikot na kaisipan na sa pagpapasalin-salin ng kwento ay nadaragdagan. Nangyari po ang karanasan kong ito nung ipinagbubuntis na po ng asawa ko yung pangalawa naming anak. Nung mga panahon pong iyon ay sa probinsya muna kami tumira, dahil wala akong mapasukang permanenteng trabaho sa Maynila. Nang isilang kasi ni Giselle, yung panganay namin, ayun din yung panahon na naalis ako sa aking regular na pinapasukan. Dahil nung ipinagbubuntis niya pa lang ang panganay naming anak, ay lagi akong uma-absent para bantayan siya at alalayan. Madalas kasi itong dumadaing noon. Mula po nung pagkakataon na yun ay pa-extra na lang ako. Kung kaya nakisukop muna kami sa mga magulang ko sa probinsya. Isa pa, wala kasi magbabantay at pwedeng makasama yung asawa ko sa bahay kapag wala ako. Medyo magulo pa naman
sa lugar na aming inuupahan noon. Dikit-dikit yung mga bahay na tanging dingding lang yung pagitan ng mga kwarto na paupahan. Kaya kinausap ko noon si Giselle na umuwi na lang muna sa amin at pumayag naman ito. Pero hindi ko akalain na makakasama pa pala yung desisyon ko na iyon, na naglagay pa sa peligro sa buhay ng asawa at anak ko. Nangyari yung sinasabi ko ng mismong araw na manganganak na yung misis ko. Nagsisimula na noong kumalat yung dilim nang magsabi ito na sumasakit na yung kanyang tiyan. Kaya nagmamadali akong pagpunta sa bahay ng pinsang ko na mayroong tricycle. Kasama namin noon ang nanay ko. Bali 3 kami nila Giselle. Pero dahil hindi naman makakarating hanggang sa bahay namin yung tricycle ng pinsang ko, dahil sa makipot at pakyat na daan, kung kaya kailangan namin na bumaba. Siguro ay ilang daang metro din ang dapat naming lakarin, kung saan nagkaabang yung pinsan ko, dala na yung kanyang sasakyan. Kung naroon lang sana yung tiyahin namin na kumadrona, ay wala sanang naging problema. Kaso nung mga panahon iyon ay nasa Maynila ito at nagbabakasyon sa kanyang anak. Kaya wala kaming ibang paraan kundi ang dalhin si Giselle sa pinakamalapit na lying-in center doon sa Miami. Kaso ang pinakamalapit ay yung naroon pa talaga sa bayan, at medyo may kalayuan pa talaga iyon. Buti na nga lang rin at naging maagap kami noon ng nanay ko. Nang wala pa man ay inihanda na talaga namin yung mga gagamitin ni Giselle kung sakaling dumating na ang taktang oras ng panganganak nito. At habang naglalakad nga kami, nang mamataan na kami ng pinsan ko, ay nagmamadali na itong lumapit sa amin at kami ay kanya ring tinulungan. Kinuha niya yung mga dala namin habang kami naman ni nanay ay umaalalay sa asawa ko. At nang makasakay na kami ay agad nang pinaandar ni Romy yung tricycle niya. Wala na talaga siyang sinayang pang sandali. Kaya lang, noong mga panahong iyon ay hindi pa simentado kahit yung mga pangunahing daan doon sa amin, kung kaya matagtag. Kaya hindi rin niya magawang mabilisan ng todo yung tricycle. Pero bago kami makalayo mula sa pinanggalingan namin, ay may sinabi sa akin si Romy noon. Pero hindi ko yun naintindihan kagad. Medyo tolero kasi ang isip ko, na hindi ko pa nga yun masyadong inintindi, dahil akala ko ay kung ano lang. Pero nang umaandar na nga kami, ay muli niya iyong inulit sa akin. Sinabi niyang hindi raw maganda yung nararamdaman niya, na nagulat talaga ako sa kanyang sinabi, nang akala ko pa nga masama yung pakiramdam niya. Kaya tinanong ko siya kung bakit. Pero sa halip na sagutin niya ako sa aking tanong, ay tanong din ang iginanti niya sa akin. Tinanong niya ako kung mayroon bang sinasabi o na ikukwento sa akin si Giselle. At dahil sa wala naman talaga itong binabanggit sa akin na kakaiba, kung kaya sinabi ko sa pinsang kong wala naman. At muli kong inulit yung tanong ko sa kanya kung bakit. Sabi niya, kanina pa siya may nararamdamang kakaiba.
para daw may sumusunod sa amin. At maya-maya ay bigla na lang kumabig ng malakas yung kanyang motor na naramdaman kong bagya pa talagang umangat yung gulong nun sa sidecar. Bigla itong napapulalas at ang nanay ko naman ang kanyang kinausap. Sabi pa niya, tama raw ang kanyang hinala. May aswang na sumusunod sa amin. Na narinig kong biglang sumagot ang nanay ko at tinanong ang pinsang ko kung yung tinutukoy ba raw niya ay yung malaking asong iniwasan niya na biglang tumawid sa daan. At sumang-ayon naman ang pinsan ko na kanyang sinabing, oo, yun nga. Kanina pa raw kami noon sinusundan. Nang sumilip ako sa loob ng tricycle, ay kitang-kita ko na nag-aalala na talaga yung aking ina at maging si Giselle, na habang iniinda yung kanyang nararamdaman ay inilabas din yung kanyang takot. Panay ang bigkas ng nanay ko ng mga katagang, Diyos ko, dahil sa tindi rin ng takot na kanyang nararamdaman noong mga sandaling iyon. Habang ako ay di ko talaga alam kung akin bang paniniwalaan iyon. Hanggang sa may namataan kaming isang taong nasa gilid ng daan at ito ay kumakaway. Wala sanang plano ang pinsan kong si Romy na ito ay hintuan, pagkat nagmamadali nga kami. Pero bigla itong humarang din sa daan, kaya wala nang nagawa pa yung pinsan ko kundi ang magminor at ihinto iyong sandali. Isa pala iyong matandang babae na nakiusap na kung maaari ay amin na siyang isabay dahil wala na raw siyang masasakyan. Kanina pa raw siya nag-aabang doon. Na totoo naman yung kanyang mga sinabi, dahil pag ganong mga oras ay wala na talagang bumabiyahe pa. Naawa naman kami at dahil nga sa nagmamadali ay agad na naming isinakay yung matanda. Bali doon siya sa loob na upo at pinaandar na kaagad ni Romy yung tricycle. Makaraan ng ilang minuto, narinig namin ang malakas na boses ni Giselle na kanyang sinita yung matanda. Pagkatitig na titig daw ito sa kanyang tiyan na naiilang daw talaga siya, pagkat inilalabas pa raw nito yung kanyang dila. Hanggang sa pati ang nanay ko ay bigla na ring napasigaw ng malakas. Mabilis namang ininto ni Romy yung kanyang tricycle at agad na inundayan ng kanyang kutsilyo na hinugot niya mula sa kanyang likod. Napakabilis ng mga pangyayari. Narinig ko pa nga ang impit na pagdaing ng matanda nang tumarak sa kanya yung kutsilyo ng pinsang ko at mabilis iyong lumabas ng tricycle. Agad ding bumaba si Romy mula sa kanyang motor at hinabol pa iyon, pero mabilis na iyong nawala. Ipinahid pa niya sa damuhan yung kanyang kutsilyo na may bahid ng dugo. Umalis na rin kami kaagad doon sa lugar at dumiretso na sa center. Kwento ng nanay ko habang bumabiyahe na kaming muli, ay bigla na lang daw humaba yung tila ng matanda. Nakasabay noon ay nagtayuan din yung kanyang mga buhok na bigla na lang sinunggaban si Giselle, kung kaya napasigaw siya ng malakas. Sabay iniharang
yung kanyang sariling katawan para protektahan yung kanyang manugang. Sabi naman ni Romy, malakas ang kutob niya nang kanyang makita ang matanda nang kami ay parahin nito na siya yung aswang na kanina pang sumusunod sa amin. Sinadya daw niyang isakay na lang iyon para matapos na yung ginagawa nitong pagtatangka at pang-aabala sa amin. Humahanap lang daw talaga siya ng tamang tiyempo na mayroon pala itong tansong kutsilyo na sadyang pangontra para sa mga aswang. Lingid sa aking kaalaman, ilang beses na rin palang nagkaroon ng karanasan ang pinsan kong si Romy sa mga aswang, dahil na rin sa mahabang panahon nitong pamamasada ng tricycle doon sa Miami, na kahit hindi niya ako kumbinsi noong mga oras na iyon, ay talagang naniniwala ako sa kanyang mga sinasabi, dahil nakita ko mismo kung gaano naging agresibo yung matanda nang sumilip ako sa loob matapos na sumigaw ang nanay ko. Mula noon ay naging mapagmatsyag na ako pagdating sa mga bagong taong aking nakakasalamuha. Lagi ko kasing naiisip yung mga paalala sa akin ng pinsan kong si Romy, dahil sabi niya, iba-iba ang paraan ng mga aswang para makapaminsala ng tao, lalo na kapag nakursunadahan ka nila. May mga aswang na hindi na kailangang tumugin ka pa, dahil may mga uri umano ng aswang na marunong magbigay ng sakit. Laking pasalamat ko na lang talaga na malakas ang loob at may nalalaman ang pinsan ko pagdating sa mga ganung bagay. Kung kaya narating din namin ng matiwasay yung paanakan, at nailuwal naman ang asawa ko ng maayos at ligtas yung aming anak. Nang lumabas kami ng center at iuwi na si Giselle at yung bago naming anak sa bahay, ay nagkwento ito sa akin. Sabi niya, may nararamdaman siyang kakaiba kapag kami ay natutulog. Madalas daw iyong nangyayari kapag mga alanganing oras na ng gabi, na nagsisimula na siyang makaramdam na para bang napakainit at pinagpapawisan na siya ng todo. Kayong napakalamig sa lugar namin, lalo na kapag mga ganong oras hanggang madaling araw. Pero ang buong akala niya ay normal lang iyon para sa isang nagdadalang tao, dahil ganun rin daw kasi ang mga naramdaman at naranasan niya nung kanyang ipagbuntis ang aming panganay na anak. Hindi niya akalaing iba na pala yung ipinapahiwatig noon. At minsan na rin daw siyang nakakita ng isang pusang itim sa paanan namin, at ang napansin niya kaagad ay yung kakaibang laki nito. Madaling araw na umano noon na bigla siyang magising, pero mabilis din na umalis yung nasabing pusa. Nang ikwento ko sa aking mga magulang lahat ng sinabi sa akin at ipinagtapat ni Giselle, kahit sila ay walang maisip kung sino ang aswang na nagtangka sa kanya, dahil wala naman silang nababalitaang may aswang sa aming lugar. Nasabi ko naman ay baka nga hindi taga ron sa amin yung aswang, dahil hindi naman namin ito namumukha ni nanay nang aming mapasakay sa tricycle. Pero nang sabihin ko yon kay Romy, ay may binanggit siya sa akin. Pero paalala niya, wag ko raw ipagsabi pagkat hindi pa siya sigurado.
Ngunit malakas ang kanyang kutob na yung isa naming kababaryong aswang ang siyang nagtangka kay Giselle, na nagulat talaga ako sa kanyang sinabi pagkat bata pa iyon, na sa palagay ko pa nga ay ilang taon lamang ang tanda nito sa aming mag-asawa, na ibang-iba sa larawan at itsura ng aming nakasakay sa tricycle. Pero sabi ni Romy, gumagamit talaga minsan ang mga aswang ng ibang anyo. Nagpapalit sila para maikupli ang kanilang sarili at hindi makilala. Lalong-lalo na umano yung mga aswang na may mataas na kaalaman. At sigurado siya na isa yung kababaryo namin sa sinasabi niyang aswang na may mataas na kaalaman, dahil alam niyang napuruan niya ito ng kanyang mga saksa. Pero nang makita niya ito kinabukasan, ay para bang wala lang nangyari. Kaya mula noon ay iniwasan na talaga namin yung aming kanayo na yon, na nadaraanan pa naman yung bahay ng mga ito papunta sa Miami. At doon ko na napagtagpi-tagpi ang lahat, na nagkaroon siya ng interes kay Giselle dahil sa lagi niya itong nakikita kapag kami tumaraan. Kung kaya pala nang minsan dumaan kami sa kanila at humintong sandali nang kausapin ang nanay ko ng nanay ng babae, ay malagkit ang pagkakatitig nito sa aking asawa, na hindi ko naman noon binigyan ng pansin na talaga, dahil hindi nga ako naniniwala sa mga aswang at kung ano-anong kababalagan. Kalaunan ay bumalik din kami sa Maynila nang maipasok ako ng isa kong pinsan sa kanilang kumpanya. Magdadalawang taon na noon yung bunso namin. Pagmula noon ay wala naman na akong nabalitaan pa tungkol sa mga aswang doon sa lugar namin. Nais ko rin sanang ibahagi sa inyo itong kwento na nalalaman ko tungkol sa karanasan ng isa ko pong tiyuhin. Ipinanganak at lumaki po siya sa kanilang probinsya, at hanggang ngayon ay doon po siya naninirahan kasama ang kanyang pamilya. Nung binata pa po si Tio Arnel, ay mahilig siyang manguha ng kung ano-ano sa kagubatan. Kung minsan naman ay sa ilog ito naglalagi at doon nangunguha ng maaari nilang maiulam. Masipag po siya at talagang naaasahan ng kanilang pamilya. Napakalaking tulong yung nagagawa niya sa buo nilang mag-anak, dahil yung pagkain nila sa pang-araw-araw ay nagagawa ng matugunan ni Tio Arnel dahil na rin sa kanyang kasipagan. Minsan magkagabi na ay hindi pa rin umuuwi si Tio Arnel sa kanila, kaya medyo naalarma na yung kanyang mga magulang at kapatid. Nang maghahapunan na sila ay wala pa rin si Tio Arnel, kaya nag-alala na sila. Pagkatapos nilang kumain ay nagpasya na silang ito ay hanapin. Noong mga panahong iyon pa naman ay lagana pa yung mga sawa doon sa kanilang bayan. Malalaki talaga ang mga ito na kayang lumunok ng tao. Kung kaya iyon
yung kanilang pinangangambahan. Baka napahamak na ito. Una nilang pinuntahan ang kanilang mga kababaryo at ipinagtanong kung kanila bang nakita si Tio Arnel. Ngunit iisa ang kanilang mga sagot na hindi nila ito nakita ng buong araw na iyon. Nagpatulong sila sa kanilang mga kaibigan at kaanak na ito ay hanapin. Bitbit ang kanilang mga Aladin at Muron ay matyaga nila itong hinanap sa kadiliman ng gabi. May mga dala pang lata ang iba sa kanila na pinapaingay upang mabilis silang marinig ni Tio Arnel kung sakali. Pero bigo silang makita ito. Malawak na ang kanilang nasuyod noong mga pagkakataong iyon. At dahil sa antok, maging ng pagod, ay minabuti nilang ipagpatuloy na lang yung paghahanap sa kinabukasan. Ngunit karamihan sa kanilang mga kababaryo ay may pang-araw-araw rin na gawain. Kung kaya, iilan lamang silang naghanap ng sumunod na araw. At kinagabihan noon, ay doon pa lamang dumami ang kanilang bilang. Pagkatapos na sa kanilang mga gawain, ang karamihan sa kanila, matyaga nilang muling sinuyod ang mga lugar na hindi pa nila napupuntahan. At tulad nung naunang gabi, ay bigo pa rin silang makita ito. Ilang araw nilang ginawa ang paghahanap kay Tio Arnel, pero hindi nila ito matagpuan. Ni kaunting pakas nito ay wala. Pero hindi pa rin sila nawala ng pag-asa, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Isang araw, habang magsusuga ng kanilang kalabaw, ang kapatid ni Tio Arnel ay bigla na lamang itong nagulat nang mapatingin siya sa itaas ng isang puno. Pagkat nakita niya doon ang kanyang Kuya Arnel na nakapatong, medyo nagtaka pa nga siya kung bakit ito naroon at kung ano ang ginagawa nito. Kanya itong sinigawan, ngunit tila hindi siya nito naririnig. Nang sipatin pa niya itong mabuti, ay napansin niyang nakapikit ito at nakapagtatakang nagagawa nitong maibalanse ang sarili sa manipis na sanga ng punong iyon na para bang napakagaan ng kanyang katawan. Muli niyang sinigawan ang Kuya Arnel niya, ngunit hindi pa rin siya pinansin nito. Kaya nagpasya na lang siya na umuwi. Nagmamadali siyang bumalik sa kanila at agad na ibinalita na kanyang nakita si Tio Arnel sa puno ng bulak. Tuwang-tuwa ang mga magulang nila at ibang kapatid nang marinig ang balitang iyon. Mabilis nilang tinungo yung lugar na magkakasama kung nasaan si Tio Arnel. Ngunit sila man ay nagtaka nang kanila itong makita na nakapatong sa manipis lang na sanga ng puno. Nagulat sila at namanga kung paano nagawa ni Tio Arnel yung bagay na iyon na hindi man lang nahuhulog. Bukod doon, napansin din nila na nakapikit nga ito, na animoy mahimbing siyang natutulog. Sinigawan nila ito at pilit na pinapababa, ngunit hindi ito gumalaw. Tila ba wala itong malay at hindi sila naririnig, hanggang sa nagpasya na silang kalampagin ng puno.
At makaraan ang ilang sandali, ay doon pa lang nila nakita nagkamalay na bigla si Tio Arnel. At dahan-dahan itong bumaba mula sa puno. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay hindi nila ito makausap. Tahimik lamang at tulala. Wala silang ideya sa kung ano ang talagang nangyari dito. At dahil sa walang manggagamot doon na malapit sa kanila, kung kaya ang tangi lang nilang magagawa ng mga panahong iyon ay ang maghintay. At makalipas ang isang linggo, ay nakita nila yung unti-unting pagbuti ng kalagayan nito. Hanggang sa nanumbalik na ang dati nitong sigla. At nang ito ay magkwento, sinabi niyang mayroon siyang nakasalubong sa gubat na isang magandang dalaga. Mayroon itong napakagandang kasuotan na talagang kumikislap pa. Niyaya umano siya nito na magpunta sa kanilang lugar. Na pumayag naman siya dahil parang nahalina siya sa ganda ng babae. Doon daw niya nakita ang isang napakagandang syudad na napakaliwanag at punong-puno ng mga ilaw. Pumasok pa raw sila sa tahanan ng babae at nakita niyang napakalaki ng bahay nito. Malapalasyo ang luwang noon at ganda na may mga kawal pa umano silang tagapagbantay. Inalok siyang kumain ng babae pero tumanggi daw si Tio Arnel. Napakalayo kasi ng kanilang nilakad at kapag pagod ay wala talaga siyang ganang kumain. Inalok rin daw siya ng magandang babae ng kung ano-anong bagay, kabilang na rito ang ginto. Pero tumanggi umano siya at hiniling na gusto na niyang umuwi. Sabi pa niya sa dalaga, iyon lang daw ang tanging nais niya, ang makauwi na. At ipinahatid daw siya nito sa dalawa nilang kawal sa malaking pinto. Nainatid na lang siya ng tanaw ng magandang babae. Pero nakita niyang malungkot ito. At tangi doon ay wala na raw siyang natatandaan pa. Bumalik naman sa normal si Tio Arnel at nakapamuhay ng payapa. Ngayon ay may sarili na rin siyang pamilya at mga anak. Alam ng lahat ng taga sa kanilang baryo ang nangyari sa kanya. At iyan po ang kwento na nais ko pong ibahagi sa inyo, Sir PB. Sana po ay inyo ring magustuhan. Maraming salamat po. Isang mapagpalang gabi sa iyo, Sir PB. Itago mo na lang po ako sa pangalang Michael. Ibabahagi ko lang po yung kwento ng nanay ko at sana ay inyo rin po mapili. Ayon sa pagsasalaysay ng nanay ko, nung nag-aaral pa lamang sila sa sekundarya, ay may nakakatakot silang karanasan tungkol sa aswang. Kwento niya sa amin noon, malayo ang kanilang nilalakad sa araw-araw para lamang makapasok. Pinatyaga nila iyon sapagkat wala namang ibang paraan para sila ay makatapos. Minsan, nang pauwi na sila, kasama ang dalawa niyang pinsan, ay may nakasalubong silang isang lalaki. Hindi iyon pamilyar sa kanila. Ang isang kapansin-pansin doon sa lalaki ay may tali ng panyo ang leg nito. At mayroon iyong mancha. Kaya naisip nila nanay na may sugat iyon. Nang puntong makakasalubong na nila ito mismo, ay agad silang bumati ng maayong hapon doon sa nasabing lalaki. Ngunit hindi iyon umimik
at nagpatuloy lang sa kanyang paglakad na para bang walang narinig. Binaliwala naman daw iyon nila nanay. Dumiretso lang din sila. Nang naroon na sila sa nagsangang daan kung saan daraan ng isa nilang pinsan, ay bigla na lang silang nakarinig ng humihingal. Kung kaya napalingon silang tatlo. At laking gulat nila nang makita ang isang napakalaking aso na ang taas ay higit sa kanilang mga bewang. Noon lang sila nakakita ng ganon kalaking aso sa tanang buhay nila. Buong panahon ay nilagi nila doon sa kanilang probinsya. Ni minsan ay hindi pa sila nakakita ng ganong kalaki. Kaya dahil doon ay napasigaw talaga sila ng ubod lakas. At panay din ang sigaw nila ng salitang tapang. Nagtatakbo sila papunta sa bahay ng isa nilang pinsan. Hanggang sa makasalubong nila ang tatay nito at mga kapatid na may dalang itak. Sinabi nila na hinahabol sila ng napakalaking aso, ngunit nang punta nila iyon ay wala na. Sa sobrang takot nila nanay ay nagpatid sila sa kanilang tiyuhin at mga pinsang lalaki. Pagdating ni nanay sa kanila ay nagtaka ang kanilang ama kung bakit kasama niya ang tiyuhin at mga pinsan. Kaya ikinuwento nila yung nangyari. Sabi ng kanilang ama, nakita rin niya umano yung malaking aso na hinapol ang kanilang alagang kambing kanina. Kung kaya kumuha daw siya ng itak at sinugod iyon. Na nang mapansin siya nito ay agad na nanakbo umano ang malaking aso. At sumabit pa nga raw iyon sa bakod na alambre. Sayang nga lang raw at nagawa noong makawala sa pagkakasabit sa alambre. Sana daw ay naabutan niya iyon at nataga. Pagpapatuloy pa ng tatay nila nanay, may sugat umano ang nasabing aso pagkat may bakas ng dugo na naiwan sa may alambre. Dahil naman sa mga narinig ni nanay na iyon, ay kanya ring ikinuwento na may nakasalubong silang lalaki na may tali ng panyo ang kanyang liig at halatang may sugat iyon. At sinabi niyang noon lang nila iyon nakita doon sa kanilang lugar. Kung kaya sigurado umano silang magpipinsan na iyon ay taga-ibang lugar. Sabi ni nanay sa kanila, natatandaan pa niya ang mukha ng lalaki na kapag kanya itong muling makita ay makikilala niyang talaga